Submission. Naamoy talaga nila yun. Lahat yan inihian ng heat. Hey! Isang magandang araw mga boss amo. Ano ang gagawin mo sa mga barako mong aso kapag may babae kang aso na in-heat? Tanggalin nyo kaya yan. Heat yan eh. Si Pangarap, Bahaghari, mga heat. Kaya tinan nyo, pinagkakaguluhan nila. Itong si Buhawi kaya ay kayang isama sa packwalk kahit na lahat ng barakong aso ko ay aroused sa kagustuhang makamate ang mga babaeng in-heat kong aso. Papakawalan natin si Lakandula. Sino at ano ang dahilan? Bakit kinuyog ang isang aso ko? Babanat agad, yung ba yung ibig sabihin ng matapang? Gaya niya, nakita niya yung aso niya yan, aawayin ba niya? Bilang tagapangalaga ng mga aso, ano ang matututunan natin sa ugali ni Lakandula? Tapang mo Buhawi ah. Tingnan ko tapang mo mamaya. Iyan at ilan pang mga exciting na buhay aso ang kwento namin sa inyo ngayong araw. Simulan natin ang kwento sa packwalk ng mga barakong aso ko. Lahat sila ay nakayuko dahil abala sila sa pag-amoy ng mga ihi ng in-heat na babaeng aso. Dala namin si Buhawi, ayun oh. Kanina patahol-tahol. Tingnan natin kung makakatahol pa siya pagkasama na itong barako. Kumot! Wala talagang yung mga inaamoy-amoy nila oh. Yung mga inihian ng mga heat. Pagdaan namin sa kapitbahay ay naabutan namin ang ganitong eksena. Oh, away na, away! Oh, away! Isang husky at isang American bully ang nag-aaway. Akin na, dali mo dito. Loko yung ano nila, brindle ah. Para masarap i-adapt ah. Biro lang mga boss amo, hindi na ako mag-a-adapt ng aso dahil napakadami ko ng aso. Ngunit ang eksena na nakita nyo, ang pag-aaway ng mga aso, ay parte na talaga ng pagiging aso. O, pusa oh. Psst. Pi. Fixated ang mga aso ko sa pusa, lalo na sa pusa na tumatakbo. At kung hindi ako kalmado at hindi ko sila tinapik, ay tiyak kinaladkad na nila ako. Lahat ng parte ng katawan mo magagamit mo no? Lahat talaga ng parte ng katawan ko ay nagagamit ko kapag packwalk. Paa, tuhod, baywang, lahat yan dahil ang kamay ko ay nakahawak sa leash at higit sa lahat, gumagana ng malupit ang mata ko at isip sa pagbasa ng body language. Ayan naamoy talaga nila yun. Oh, wala. Lahat yan inihian ng heat. Yo. Good. Away na. Shh. Tingnan niyo yan, inihian niya ng heat. Papakamatay sila para maamoy lang. Good. Nangangalahati na tayo sa packwalk. Lahat ng dinaanan ng mga aso ko ngayon, ng mga barako, yun din yung dinaanan ng mga females. At karamihan ng females ko, Bahaghari, Pangarap, Turkey, Victoria, then si Abu, pahit na rin. Kaya lahat ng ihi nila ay inaamoy. Talagang iduduldol nila yung mukha nila or yung ilong nila dun sa portion na inihian ng mga aso ko na babae. Yun na nagpapatagal sa packwalk. Kaya si Buhawi, mamaya natin isasama. Itatry natin kasi mahirap kontrolin yan pag umamoy sila sa isang lugar na inihian ng in-heat. Baka lang kasi mamaya madaganan. Sa ngayon, inaayos ang leash. O, tingnan si Pyongyang, yung titi niya. O, yung titi ni Star-Lord, tingnan nyo, arouse na arouse yan. John Wick, tingnan nyo yung titi, labas na labas din. Iyan ang isa sa mga challenges kapag ang aso mo ay hindi kapon. Pag kapon ba, mawawala na yung urge? Yung urge hindi mawawala, pero napakalaking ibababa. For example, si Covey, siya lang ang aso kong kapon. Si Covey, kahit na nandun lahat ng in-heat ng mga babae, hindi niya pinapansin yung mga yun. Okay? Yun ang kaibahan ng kapon sa hindi kapon. Dahil nga sila hindi kapon, kailangan nito ng exercise. Dahil pag tinanggal mo pa yung exercise tapos hindi sila kapon, tapos may in-heat, ang mangyayari, dominance. Mag-aaway-away sila kasi frustrated na sila at hindi sila nakapag-exercise, and then frustrated din sila kasi hindi sila nakaka-mate. Kaya ito, ang ginagawa namin yan, kahit na mahirap i-packwalk dahil nga maraming in-heat, tuloy pa rin ang packwalk. Ito na nga ang second part ng aming packwalk. Mataas pa din ang urge ng mga barako.
Hindi makita sa video, ngunit may pusa na dumaan patungo sa bahay sa gawing kaliwa. Si Pyongyang ang pinaka-fixated. Hinarangan ko siya at pinaupo upang kumalma. Nawala ang fixation niya sa pusa, ngunit ibinaling niya kay John Wick. Hey! Bullet! Bullet! Shh! Teka lang. Pagod ako eh. Ang inasal ni Bullet ay isang koreksyon. Tinulungan niya ako upang pakalmahin si Pyongyang. Walang sugat si John Wick, si Bullet at si Pyongyang. Ako naman ay napagod at kinapos ang hininga. Pero pinanatili ko ang pagiging kalmado. Ang sigaw ko ay hindi sigaw na hysterical, ngunit isang sigaw na ugali ko na. Sigaw na kalmado. Doon tayo. Kailangan ng palitan tong ano natin. S-Biner. Sira na oh. Tanggal na. Sira na. Nagpatuloy na kami sa packwalk at nakikita nyo ba ang pagkakaiba? Mas kalmado na ang mga barako. Mas hindi na sila focus sa pag-amoy. At si Pyongyang ay bumaba na ang urge. Dahil sa saglit na conflict sa mga aso, ay para silang nagpackwalk ulit ng isang beses. Yun ang pagod na nararamdaman nila pagkatapos ng fight. Si Chico, as usual, inhiwalay ko kasi mabagal. Nasasakal lang siya. Ito talaga mga magkakasama dapat. Dito pa tayo. At dahil nga sa fight na nangyari, ay hindi pa kami pwedeng umuwi. Kailangan pa namin ng konting oras para madrain ng tuluyan ang energy ng mga aso ko. At higit sa lahat, si Buhawi ay hindi pa namin naisasama sa pack. Ano, pagod na? Hintayin mo na lang kami dyan para makapahinga siya. Tapusin namin hanggang dulo. Dahil dun sa away ni Pyongyang tsaka ni Bullet kanina, dinagdagan natin yung distance ng packwalk. Dahil ano yan yun yung sinasabi ko kanina, nagko-compound yan eh. Frustration dahil hindi siya makapag-mate, and then meron kasing isang stray cat na gustong-gustong tirahin ito. Sinaway natin to. So frustration dahil hindi niya nakuha yung gusto niya. Then binaling niya ngayon dun sa mga kasamahan niya. Ito naman si Bullet is bigla na lang pumunta out of nowhere at inaway si Pyongyang. Life must go on. At nung pauwi na kami ay hindi pwedeng hindi ko magawa ang aking objective, ang maisama si Buhawi sa male pack. Tabi. Shh. Oy. Kumagod. Ano, nakapagpahinga na yan? Ho! Shh, ho! Shh. Sasama natin. Kumot! Aba, kumakagat-kagat pa si Buhawi ah. Ito na si Buhawi oh. Naisama rin namin. Ito yung si Pyongyang. Oh, wala siya magawa kay Buhawi. Kalmado na ulit ang pack. Ang matinding pag-amoy nila, ang fixation sa ibang hayop, at ang reaksyon sa bawat miyembro, sa bawat isa ay wala na. Napalitan na ito ng pagod at pagiging kontento sa mahaba-habang training exercise na aming ginawa. Ho! Come on, come on, come on! Come on, come on. Good job, Buhawi. Good job. Okay. Pangalawa, ikaw, kahit na huminto ka, finisher ka pa rin. Good job. Okay na rin yung kanyang coat. Tumutubo na. Okay, good. Okay. Okay. Alright.
Laki ng ulo mo eh, no? Oh. Chico, minom na. Kobe. Good. Tama lang ang katawan niya, no? Ayos lang. Ito yung sinasabi ko, pagkapon, walang problema sa mga in-heat na babae. Hindi niya yan pagtitripan. Okay, dito tayo. Papakawalan natin si Lakandula. Sino mo una? Diwata, Asmus. Okay. Ito na sila. Mas madali ang ang mga lalaki eh. Yung mga babae masyadong maharot. Oh. Sakto lang katawan. Sila Kandula, oh. Tingnan. Tingnan mo ngipin nila Kandula. Oh, haba, no? Tapos naka-hook. Putol na yung isa, oh. Nagpapalit na. Naglalaro, oh. Kobe, Diwata, Asmus. Oh. Wala, madaganan ka. Ang paglalaro ng mga aso ng naka-off leash ay ibang level ng disiplina. Mas madaling kontrolin ang asong nakatali at ang asong nakawala sa isang malawak na lugar ay parang ang kwento ng daga kapag wala ang pusa. At pwede din naman itong ang kwento mo kapag wala ang boss nyo sa opisina. Ang saya, di ba? Huwag lang iiyak si Asmus. Ayan, Pyongyang. Hop! Hey! Hey! Ito mo, ginagard niya, oh. Ganda talaga ng niya, ng temperament niya. Hello. Good job, ah. Good job. Good job. Ba't may takot ka lagi? Lalaki mong tao. Ha? Ha? Okay, so nandito na si Lapu-Lapu, Star-Lord. Dito naman, nandito si Dilim, John Wick, Antonio, si Lucas, si Bullet. Pero ito yung gusto ko ipakita sa inyo. So, si Russia, binabantayan niya yung mga in-heat. Si Turkey, hindi niya yan lulubayan. Then, ito, no? Karamihan ng lalaki papunta talaga dito eh. Kasi nandito ang scent. Nandito yung scent ng mga babae. Kaya majority nandito sila. Ayun, no? Tingnan nyo. Si Lucas, tindi ng pag-amoy niya doon. No? Ayan, si Pyongyang. Ayun, si Lucas, naki-Turkey na rin. No? Expected yan, expected. Marami tayong pwedeng matutunan kay Lakandula. Una, yan. Di ba? Pag mayroong lumalapit sa kakosa niya, namamagitan siya sa dalawa, di ba? Yun yung ginagawa natin sa exercises na pag halimbawang may meeting ritual tayo or merong mga overexcited na aso, pumapagitan tayo dun sa dalawa. Yun yung example nun. Di ba? Nung pumagitan siya, yung dalawa umalis na. Okay? Maganda rin yun. Ayun. Natakot. Sige. Tingnan natin kung anong gagawin nila Kandula. Ba't siya natakot? Wala namang aso sa likod. Yung energy. Taramdaman niya yung energy. Kapag safe naman, yung mga kakosa niya, ang ginagawa niya, ine-enjoy naman niya yung pagiging aso niya. Oh. Umaamoy-amoy siya ng sarili niya. Ganyan. Hindi siya naka-guard. Ang bait pa. Maganda pang recall. Siguro ang tanong nung iba, lalaki ba ng matapang silakan? I-define natin yung matapang. Yung ba yung pag nakakita ng aso, babanat agad? Yung ba yung ibig sabihin ng matapang? Pag nakakita ba ng gaya niya, nakita niya yung aso niya yan, aawayin ba niya? Hindi ganoon. Kasi hindi yun yung description ng matapang na aso. Yung babanatan niya kung sino man nasa harap niya, ang tawag doon, aggressive dog. Okay? Ang aggressive dog, yun yung aso na hindi fulfilled sa buhay niya. Yun yung laging nakakulong, laging nakatali, at walang leader, no? Walang tumatayong human na didisiplina sa kanya. Silakan ito, lalaki to ng may disiplina. Ibig ko sabihin, lalaki siyang well-behaved dog. Yes, protector siya. Etong dalawa na to, si Asmus tsaka si Diwata, poprotectionan niya yan. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng lalapit sa dalawa ay aawayin niya. Diba? Ito, excellent guard dog to. Excellent. Hey, hey, hey! Hey! Hey, hey, hey! Bullet! Bullet! Hey! Bullet! Hey! Hey! Bullet! Stop!
Sino to? Si Chico? Kobe? Nauna-una ka eh. Tulog kasi si Dilim. Ko. Okay lang. Bigyan mo ako leash. Sa video na ito ay makikita nyo na kinuyog ng mga barako si Lapu-Lapu. Bakit nga ba siya kinuyog? Ano ang nag-trigger? Ito si Lapu-Lapu bago ang fight. Alert at tila ba may binabantayan. Ito namang si Bullet ay kalmado at pumunta sa gazebo para humiga. Pagkalipas ng ilang segundo ay tumayo si Lapu-Lapu papunta sa isang aso at lahat ng mga barako ay papunta na sa direksyon ni Lapu-Lapu. Para kaming na magnet o may nakitang artista. Yun pala ay sinugod na ni Lapu-Lapu si Dilim. Hey! 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 Bullet! Bullet! Hey! Bullet! Hey! Hey! Bullet! Sino to? Si Chico? Kobe? Nalaglag sa kanal eh. Na-activate na naman ang fixation ni Lapu-Lapu sa kanyang ama na si Dilim. Si Bullet ay umatake para itama si Lapu-Lapu. Sumama na din ang ibang barako. Ngunit bilang boss amo ay dapat pigilan agad ang fight dahil kapag ang aso ang nagtama sa kapwa aso ay gumagamit sila ng pangil. At dahil sa mabilis na na-diffuse ang fight ay walang nasugatan sa mga aso ko. Kahit na ang iyak ni Lapu-Lapu ay abot sa kanyang buntot ay wala itong sugat na natamo. Ganon din ang kanyang ama na si Dilim. Pagkatapos ng fight ay kailangan silang pagsamasamahin. Yun lang mga instigador at biktima. Si Dilim ay bahag pa rin ng buntot. Si Lapu-Lapu naman ay confused na may kasamang takot. At makikita nyo na ang tatlo ay umiiwas sa isa't isa. Ginawa namin ang paglalakad sa lugar ng fight ng paulit-ulit hanggang sa kumalma ang tatlo. Yung pa rin, same exercise. Walk. Hanggang sa kumalma. Nakikikagat naman si Kobe eh. Pakawalan natin ito. Una. Lalo na pag marami na. Kasi ang dami ng scent eh. Mas intensified na eh. Eh dati si turkey lang eh. Eh ngayon ilan na? Yan lang. Oh, ikaw bumanat ka pa ha? Kaya ngayon, nagkakarambola ang mga lalaki dahil yan oh, ang dami na nilang binabantayan. Turkey, eto pahit na rin. Si White, si Victoria pahit ulit. Yan oh, binabantayan nila. Kaya wala tayong magagawa dito. Talagang damage control lang. Maghahawa-hawaan ng heat yan, mas mag-i-intensify yung pheromones. Pag nag-intensify ang pheromones, dahil gusto nila makamate at hindi sila makamate, mga frustrated sila. Tabi ka lang. Sige, ayan mo. Saan siya pupunta? Ayaw mo? Ayaw mong pumunta doon? Ha? Mamili ka. Sinong gusto mo? Ha? Naka-down position. Kesa naman nandun ka sa kulungan mo nang babatok. Hindi siya makagalaw eh, no? Hindi siya makalaban. Hindi rin siya makatakbo kasi nakagalaw siya. Yan, nakandulo. Kaya mo lang. Settle nila yung difference nila. O, yan na lang kaibiganin mo. May tagapagtanggol ka, Lapu-Lapu. O, doon ka sa kabila, si Asmus eh. Iiyak na naman yan eh. Pagkatapos nga ng fight ay pinili ni Lapu-Lapu na lumayo kay Dilim. Pinuntahan niya sila Kandula. Mahinahon at kalmado silang
nagpakilala sa isa't isa. Tingnan mo yung gagawin niya. Amoy-amoy din siya. Iba-block niya, di ba? Mamamagitan siya sa dalawa. Galing yun, Ganun ang tama eh. Yun ang tama na dapat gawin sa mga aso. Hindi naman niya gustong awayin eh. Binablock lang niya yung isa. Sabi niya, kalma ka lang, kalma. Yun ang sinasabi ni Lakandula. Doon naman tayo, kay Lapu-Lapu. Ika nga, Lapu. Pa tayo makipaglaro doon? Ha? Tingnan mo yan, gagawin ni tama? Submission. Hindi naman niya kakainin yan. Play dead ba? Magandang exercise yung ganito dahil, di ba? Pag nakakamit sila ng ibang aso, ganun ang gagawin nila, hindi nila awayin agad. Tingnan mo, nasa tabi ko po. Pati pinoprotection na mo ako. Very good, Yan, mag-relax ka, Lapu-Lapu. Ikaw, di ka. Kawin, akin. Wala pang nagpapasubmit sa'yo eh. Kailangan mag-submit ka. Yan, good. 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 Tsura Tama. Tama. Pakaganda ng temperament Ikaw, halika nga. Submit. Okay, good. Come on. Good. Good. Come on. Yeah. Good. Whew. Whew. Lakan. Halika. Lakan. Lakan. Good. 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 Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.